Guys, welcome to my video. Magandang araw po sa ating lahat. So, ngayon po ay isa na namang topic ang ating isa-solve or i-discuss. This is all about decile for ungrouped data. So, kung napansin niyo po, kung nakita niyo po o napanood yung unang video natin regarding ungrouped data ng quartile. So, parang ganun din lang po ang formula or ang process. Ang kaibahan lamang, kung yun ay quartile, ngayon po ay decile. Okay po. So, simulan na po natin. So, ito po yung mga data natin. Row scores natin. We have 15, 28, 25, 30, 16, 25, 29, 17, 14, and 11. So, ano pong gagawin natin dyan? So, we're going to find, for example, we're going to find the quartile 2. Okay. So, quartile 2. So, paano yan hanapin? So, tulad ng sinabi ko po kanina, kapareho lang po ito ng process dun sa quartile. Unang gagawin po natin ay we're going to arrange. So, arrange po natin from least to highest. So, ang pinakamalit po dito ay 11. So, 11. Next, sunod ng 11 ay 14. So, 14. Next ng 14 po ay 15. So, 15. Next ng 15 ay 16. So, 16. Next ay 17. Next ng 17 ay 25. So, meron po tayong dalawang 25. And, cancel natin. Next is 30. 29, sorry. So, 29 and last is 30. So, lahat ba ay 10? Nakopya na ba natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kulang pa. So, may 28 pa ito. So, ibig sabihin, 28 pa itong nandito. Then, 29 at 30. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, lahat po ay nasulat na natin. So, okay na. Na-arrange na po natin. Then, pangalawa, we can now use the formula in finding the quartile. No, sorry. Hindi pala ito quartile. Ito ay decile. So, for decile 2, ang formula po natin ay kapareho lang po noong sa quartile. So, that is 2 over 10. So, bakit 2? Dahil decile 2. Bakit 10? Kasi ang decile that is equivalent to 10. So, 10 po yan. Decile. When you say decile, that is 10. Okay? Then, n plus 1. Okay, so laging n plus 1 po yan. So, that is, simplify po natin ang 2 over 10 becomes 1/5. Then, ang n po natin, binilang po natin to. So, ang n po natin dito is, ilan nga po ito? This is 10. So, ang n po natin is 10 plus 1 becomes 1 over 5. Kopya po uli yan. Then, 10 plus 1 becomes 11. Then, multiply 1 times 11 becomes 11 over 5. That is 11 over 5. That is 2 point. Ano po yan? So, ang result ay 2.2. Sabihin, 2.2. Okay. So, napapansin po natin, meron po siyang putal. So, ito po. So, dahil may putal po yan, hindi po tayo agad dito makakahanap po ano ang gitna ni so, hindi po natin mahanap ang eksakto pong value kung saan ang 2.2. So, nandito yung 1, nandito yung 2. So, 2.2, nandito po yung banda. So, ano po yun? So, tulad ng ginawa natin dati, kapag meron po tayong decimal point dito, o hindi siya whole number, we're going to use the interpolation method. So, paano po yun? So, using the interpolation method, so, ang unang gagawin po natin ay ating isa-subtract
yung, so since nasa pangalawang pwesto po siya, itong pangatlo minus sa pangalawa. So that is third place minus second place. So that is, ang third place po natin ay 15. So 15 minus 14. Then the answer is 1. Then kasunod, sa pangalawa, yung 1 dito, yung i-multiply sa decimal value dito, o sa decimal place, sa decimal number. So that is 1 times 0.2. That is equal to 0.2. Then, third step, yung sagot mo dito, i-add mo sa pangalawang pwesto. That is 14. So that is, ang pangalawang pwesto is 14. So, 14 plus, yung sagot dito, that is 0.2. The answer will be 14.2. Now, this is your answer. So, ito yung iyong decile 2. Okay po? So, ang decile 2 natin dito ay, kung ito yung 14, ito yung kalagitnaan, 14.5. So, nandito yung 1, 2, 3, 4. So, nandito ang 0.5. So, nandito yan siya. So, itong pwesto na ito, nandito ang 14.2. Yung iyong decile 2. Okay po. So, yun po ang ating process kung paano i-solve ang decile 2 for ungroup data. So, ulitin po natin. Unang step po, para mahanap yan, you're going to arrange. So, arrange natin. So, ito dito. So, we will going to start from the least number up to the highest. So, ang list po niyan ay 11, followed by 14, then 15, then 16, 17, dalawang 25, 28, 29, at saka 30. Kasunod niyan, then proceed to formula. So, for formula po natin, we're going to use same as sa quartile. So, since 2 yan, so 2 ang sa taas, then since ngayon ay D na, nasa decile na tayo, so denominator natin is equal to 10. Then, n plus 1. So, since ang n natin is 10, dahil 10 po ito lahat, pagka binilang natin yan ay 10 yan. So, yan ay magiging 10 plus 1 becomes 11. Then, naging 1/5 siya. Bakit? Ating sinimplify. Pinaliit natin ang 2 over 10. That is divisible by 2. So, 2 divided by 2 becomes 1. 10 divided by 2 becomes 5. So, 11 times 1 becomes 11. Then, 11 divided by 2 becomes 2.2. Then, since meron tayong decimal value dito, so we're going to use the interpolation method. So, paano? So, since nasa 2 point tayo, ibig sabihin, ang value natin is in between pangalawa, itong dito sa second place, at sa third place. So, nasa dalawa lang po yan. So, that becomes third place minus second place. That is 15 minus 14. So, ang sagot ay 1. Then, yung sagot dito, ating i-multiply sa decimal value dito. That is 0.2. So, sagot 1, that is 1 times 0.2 becomes 0.2. Then, yung sagot natin dito, ating i-multiply, ating i-add pala sa second place value. So, second place natin is 14. So, 14 plus 0.2 becomes 14.2. This is now your exact value for decile 2. Okay po? So, thank you po. You guys.